Dito na naman tayo mga kasalong. So, balik na naman tayo sa ating adventure. Spur fishing tayo ulit. So, ang ating spot ngayon ay sa Dahican pa rin. So, andito na tayo sa Dahican. Nadaanan natin yung Kanakbay Beach Resort. So, doon pa tayo sa unahan. Day. Ay, ikaw na sa loob. Di, tama lang nga ni Gluto, oy. Mukutay. Dili kagi. Yes. Linawa eh. So, sobrang linaw mga lodi. Ganyan na. Sulod. Dito tayo mga lods. Papasok na tayo. Dito tayo sa spot. So ayan, huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang ating adventure spur fishing. So dito na part, dadaanan ko ang aking mga kaspiro. Dito lang sila nagda-dive sa mababaw na parte ng dagat pagkat sila ay mga baguhan. So ayan, may nahuli na yung isang kasama ko at ang isa ay nasa unahan. So dadaanan ko lang sila. So ngayon dito muna tayo sa mababaw, stretching sa ating breath hold. At dito madalas na huhuli yung mga good size na parrot fish. Pero sa ngayon wala sila sa ngayon dito kasi naunahan kami. Parang naistorbo na sila at nagsialisa na. So maghahanap na naman tayo ng ibang spot para makahuli. So parang wala talagang pag-asang makahuli tayo dito na spot. So lipat tayo sa iba. So dito na part, sinubukan kong pasukin yung mga kuweba. Pagkat dito na spot madalas akong nakakahuli ng dano o kaya ay ilak ang tawag sa iba. So medyo madilim dito sa loob. Yung dano ay nagtatago sa dilim. So ayun, masyado silang mailap. Pag napupunta sila sa maliwanag ay bumabalik agad sila. So hanap tayo ng magandang timing. Ayun, may nakita ko sa taas, paparating. Ayun, tinamaan yung isa. Dito sa mga kuweba madalas na nakatira yung mga dano, mga good size sila. So almost 1 kilo na ito. So lipat na naman ako sa ibang butas. Dito sa kabila may malalim na butas. Dito rin madalas nakakahuli ako ng good size na mga dano. So dyan sila dumadaan. Pero sa ngayon mukhang absent sila. Minsan may nakakasalubong akong Maori dito tsaka red snapper, kaya pinupuntahan ko talaga tong spot na to. Mababaw lang to.
ayan, nadaanan kong isang kasamahan kong Spiro. So baguhan pa lang siya. Kaya ini-enjoy pa lang niya ang kanyang journey sa pagiging baguhan. So dito na part, sinubukan kong mag-drop sa medyo malalim. Nasa 7 dipa o 8 dipa ito. So may napansin akong good size na mga dano na dumadaan, kaya lang masyado na silang mahilap sapagkat naunahan kami dito sa spot. Di na sila basta-bastang lumalapit. At dito naman yung isang kasamahan ko. So medyo expert na siya sa spear fishing, lalo na sa mababaw. So medyo marami ng huli niya. Dito sa part na to, inaanan ko yung bahay ng mga red snapper at saka maori. Sinubukan kong silipin. Medyo malabo ang dagat dito na part dahil sa madalas na pagbaha. Kaya lang di pa ako nakarating sa entrance ng butas ay nakaabang na pala sa akin yung grouper. Tinira ko na. Ayun, parang kahoy lang nalalaglag. So ayan, hindi siya makagalaw kasi nga yung shaft tumagos sa buntot niya. Tumama sa ulo hanggang sa buntot. Para siyang lechon ngayon. Kaya hindi siya makagalaw. So buhay na buhay pa siya pero hindi siya makagalaw. So ayan, ang kinis pala ng balat ng grouper. Lalo na pag malaki na. Sarap haplos-haplosin. So sa araw na to akala ko hindi ako makakahuli ng good size na mga isda. Kasi nga hindi ako makapag drop ng maayos kasi yung labs ko naiwan ko at matutulis ang mga bato at maraming makakati. Pero sinuwerte pa rin tayo kasi nga yung grouper ang tinira ko hindi siya nakagalaw. So ang swerte nga talaga, no, pag na-stone shot mo ang isda kahit gaano kalaki, walang kahirap-hirap. So ayan, umahon na kami. Yan ang mga huli namin. Kuha ka layok, sunset. Sunset. At sa ngayon, kumain muna kami ng tanghalian bago kami umuwi. So nagluto kami ng sinabaw at nag-prepare ng kinilaw.
tapos sa tanan sa kuwan ba? Pangpang. Bay, niud to na mi bay. Amang kadre bay. Kami lang sa. Ako'y proxy bay. Tubson lang ni Mark Jeremy muhang bahin. Ang sabaw ba yun? Alam niya yung sabaw kaya. Yaw. Higop bay. Ano ba yun? Amo kayo bay. Ambok yung trombon.